Sa lahat ng bansa, sa buong mundo, dapat maglagay tayo ng building paupahan. Ito ang gagawin natin. Ang lahat ng mga dayuhan na may problema sa kanilang bansa, katulad ng snow, diba? Kailangan lilikas sila doon kasi nga sobrang lamig yon. Hindi sila mahihirapan pumunta sa iba't ibang bansa. Alam niyo bakit? Kasi nga may building paupahan ang kapwa nila bansa, diba? Kailangan natin yan gawin. So hindi malabong kikita yan ang building paupahan na pagkakitaan sa bansa na tinatakbuhan sa kapwa bansa na may mga residente, diba? So yung kinikita nito, yun din yung itutulong natin para maging malinis ang ating bansa, para maraming trabaho ang mga residente na na walang mga trabaho, magkakaroon ng trabaho, diba? Maraming pwedeng dapat natin gawin na masolusyonan ang mga tao, ang mga residente natin na walang mga trabaho. Hindi sila malulong sa bisyo, diba? Iwas bisyo na yan. Iwas tumpok-tumpok mga chismisan. Iwas magchismis sila, magtatrabaho sila, diba? Kaya kapag mayroon tayong building paupahan, gagawa tayo ng mga trabaho sa mga residente. Okay? Kung ano yung pwede nilang tatrabahuin. So, hindi tayo mahihirapan sa pangsahod nito. Kasi alam kung bakit. Mayroon naman tayong pagkakitaan eh. Diba? Sa ngayon, 2024 na, wala nang volunteer sa barangay. Ang pangalawang ahensya sa gobyerno na napaka-importante, barangay, una city. Dapat, pahalagaan natin yan. At ang lahat ng mga trabahador dito, dapat minimum ang sahod. Huwag naman dapat tayo unfair sa kanila na minimum ang iba. Tapos yung mga bigat ang trabaho sa barangay, yung mga empleyado sa barangay, kahit wala silang pinag-aralan, mayroon din silang, dapat may karapatan din sila na magsahod ng minimum. Hindi sila iba sa ibang mga empleyado sa gobyerno. Mas mabigat ngayong trabaho nila kaysa sa ibang trabaho sa gobyerno eh. Upo-upo lang, isip lang yung pinagana. Pero sa kanila, alikabok, ulan, init, 'di ba? Putik, paputikan pa sila. Mabigat pa yung binubuhat nila, 'di ba? Magwawali sila, alikabok 'yan, mainit 'yan, maulan, 'di ba? Kailangan ating i-minimum ang sahod nila kasi kawawa naman sila, 'di ba? Ang gagawin natin, inuulit-ulit ko yan sa inyo kasi nga 2024 ngayon, nagtataka ako bakit volunteer pa rin ang tawag sa mga empleyado sa gobyerno, mabibigat ang trabaho. Diba? Tapos, ang liliit ng sahod, 200, 300. Dapat 600 pataas to 600 to 700 pataas to 800 pataas dapat ang sahod ng mga yan. Diba? Depende sa bigat ng trabaho. Okay? Dapat ang minimum 600. Okay? Wala nang 300, wala nang 200. Maawa naman kayo sa mga manggagawa. May pamilya yan, kumakain ang pamilya niyan. Namamasahe yan. Na may mga batang pinapaaral yan. Huwag mong sabihin na mayroon naman tayong purpose. Kung trabaho ang binigay natin, hindi natin gagawin tamad ang ating mga residente. Kapag kaya itong magtrabaho, patrabahuin natin. Huwag natin bibigyan ng pera. Parang tinuturuan natin ang mga residente natin magiging tamad. 2025, wala nang purpose. Trabaho dapat. Hanggat kaya magtrabaho, kahit magwalis-walis ka lang sa lugar ninyo, trabaho yan. Diba? Mamumulot ka ng basura sa inyong sityo. Magturo ka kung sino nagtitinda ng drugs dyan sa sityo nyo. Trabaho yan. Diba? Kailangan yan. Trabaho pa rin yan. Hindi kayo paupo-upuin mo lang dyan. Tapos wala namang i-report, wala man trabaho. Diba? Tapos binibigyan mo ng pera. Dapat pulido. May trabaho. Diba? Hindi mo ginagawang tamad ang residente mo. Diba? Yan ang dapat natin gawin ha.